Amen. Praise the Lord. So, number one, we're so grateful ulit na kahit busy kayo sa SSOT ay tinanggap niyo kami. Malaki ang puso ninyo para sa mga nagbe-blending. Amen. Salamat din sa masayang kanta ng mga young people na nakaka-refresh. Alam niyo, akala niyo yung mga young people walang portion sa church. Meron. Ang galing nilang mag-welcome. No? Sila yung spirit nila buhay na buhay. Amen. So, ang mai-share ko lang ay maging grateful tayo sa ating kapanahunan sa panahong ito kasi ang yaman ng pagbabawi, ang yaman ng Biblia, ang yaman na nasa puso ng Diyos ay ibinuhos niya sa atin sa kapanahunan ito. Amen. Ang mga visions na ipinakita sa atin ng mga apostol, ni Brother Lee, na mga British brethren, lahat ng ito ay dinala na sa ating mga kamay. Magpasalamat tayo kasi from so many groups on this earth, tayo sa pagbabawi ang nagtataglay o nagsasalita ng mga bagay na nasa puso ng Diyos. Wala dito prosperity gospel, right? Wala ditong healing and miracles na hinahanap ng tao. Wala ring prosperity, wala ring mga magagandang dancing and concert kagaya ng mga ina Eli Soriano. Wala naman talagang outward na makikita. Of course, dito sa inyo maraming paletsyon, pero sa amin wala talaga. It's dry. Sobrang init, no? But what actually caused me to stay in the church life is the riches in the Lord's recovery. Sabi ni Paul, the stewardship of God was given to me to complete the Word of God. And the mystery that has been hidden from the ages and from the generation, but now has been manifested to His saints. Ipinaalam ng Panginoon yung itinago niyang matagal na kapanahunan. Actually, ito yung secret ng Diyos. Ni-reveal niya sa mga apostol, at ang mga apostol, hindi nila tinago, ni-reveal nila sa mga saints, sa atin. Alam niyo ba anong meron sa pagbabawi? Is the deep revelation kung ano yung nasa puso ng Diyos. Hindi lang si Christ ang gusto niyang ibigay sa atin, gusto rin niyang ibigay ang body of Christ sa atin. So, Christ and the church is the content of this mystery. At sinabi rito, manifested to His saints. Kaya mga kapatid, dapat ang laman ng pagbabawi ay hindi lang nasa libro. Ang laman ng pagbabawi ay hindi lamang nasa kasaysayan. Dapat ito'y mailaman sa puso natin. Nandito ka hindi dahil masaya. Kasi darating ang panahon, masusubok ka, ang church life parang hindi siya masaya. Alam ko yan sa Mindanao, naranasan ninyo. Kahit sa amin, nakaranas kami, na parang ang church life, hindi siya full moon. Ano siya? Parang hindi nga quarter eh. Alam mo yun sa science, yung earth shine stage, parang guhit lang yung moon. Parang ganun lang. Pero moon pa rin siya. At yung ilaw niya nandun sa likod. Akala natin wala. Ngayon, kung nakatingin ka lang sa panlabas, aalis ka. Tama ba? Iiwanan mo ang church life. Hindi ito yung hinahanap ko. And I tell you, what will cause you to stay is not just loving the Lord. It is not just enjoying Him, but you need to have a vision. You need to have a reason. Bakit ka nandito? Ano bang meron dito, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Ano bang meron dito? Christ and the church. Right? Christ is our content.
Christ is our Savior, our head. Actually, hindi lang siya Savior, hindi lang siya Redeemer. He is even our head. Ulo siya ng katawan. Actually, mas mataas yun, maramdaman mo yung pagkaulo niya. Kasi ang church din, mag-evolve siya from a local church, right, to become the house of God, and from the house of God, maging body of Christ. At ang body of Christ, vision siya, mga kapatid, na kailangan maranasan natin sa panahon. Yung sinasabi sa Ephesians 4:12, right? For the perfecting of the saints, unto the work of the ministry, unto the building up of the body of Christ. I-reveal sa atin, hindi lang ang church, kundi a builded church. Amen po ba, mga kapatid? And this is what God wants. After He saved us, right? He brought us into Christ, in union with Christ. Nandito siya. Kunin natin siya bilang ulo para lumago tayo. Para one day, as member of the body of Christ, maitayo tayo kasama ng mga iba. Madali lang mag-church life, masaya. Pero darating ang araw, susubukan ka, ma-offend ka, pwede kang umalis. May hindi ka nagustuhan, aalis ka. Kaya hindi natin gusto yung marami lang. Ang gusto natin, naitayo. Builded church ang gusto ng Panginoon. And for this church to be builded, kailangan mabawasan ng sarili. Kailangan dumami ang Kristo. At kailangan tayo, mga banal, maitayo sa iba. No? Hindi tayo maging individualistic. Maitayo tayo, mag-coordinate tayo. Eventually, now I realize, why am I in the Lord's recovery? One day, hindi lang mamahalin si Christ paglilingkuran siya, but then I will become a functioning member in the body of Christ. Dinala ka niya dito sa body, may gatong pa ng tungkulin o papel, portion sa body of Christ. Amen ba? You can be an eye, you can be the heart, you can be the liver, you can be the ear. Meron kang portion na dapat i-discover sa loob ng body of Christ. Amen po ba? Kaya mahalaga, mga kapatid, yung salitang perfecting of the saints. Kasama ng vision na ito, ang mga apostle, very busy silang mag-perfect ng mga banal. Kaya pala, mga kapatid, pag hindi ka na perfect, isang araw, una kang aalis sa church. Bakit? Kasi hindi mo nakita ang reason bakit ka nandito. Akala mo lang religion ito, na masatisfy ang soul mo, ang kaluluwa mo, at least meron akong religious life. Pero hindi yun. Amen po ba? We must seek first to be perfected. So wag lang tayo maging Sunday goer sa loob ng eklesiya. Hanapin natin kung paano tayo mag-grow, mag-mature, and then ma-perfect yung ating function. Dito na bumabagsak ang maraming mga banal. Kasi masaya na sila mag-Sunday goer. No. Kailangan sa pagtagal natin sa buhay eklesiya, makita mo, I'm a member, an organ of the body. Kailangan mag-grow yung function mo, and at the same time, ma-coordinate tayo sa iba. Okay? Nakita mo yung mga tiles na to, naitayo sila magkakasama. Pero maraming mga tiles nakasama sila. Wala na sila. Hindi sila naitayo. Nandun sila sa likod, nangabasag sila. Bakit sila nabasag? Una, useless na sila. Kasi wala sila sa pagtatayo. Maaaring ngayon, magaganda tayo, burning lahat tayo. Pero kung hindi ka naitayo, isang araw, isa-isa tayong malalaglag. May eliminate tayo. Totoo ito. Ha? Marami tayo nagpipicture taking ngayon. After 5 years, nandyan ka pa kaya? So para hindi tayo ma-eliminate,
Dapat ma-perfect tayo. Maghanap tayo ng magpe-perfect sa atin. Magbasa tayo ng mga libro. Mayaman ang pagbabawi, ang yaman, nandyan sa mga libro, nandyan sa mga perfecting ministry, nandyan sa ministry.org, kompleto, nandyan sa ministry meeting, training. Hanapin natin. Amen po ba? Sinasabi ni Brother Tim kanina, yung riches, nandito nga sa ating kalagitnaan. Pero hindi pwedeng nasa libro lang o nasa kasaysayan. Dapat nandito sa puso natin. Amen po ba? And at the same time, maitayo tayo sa kapatid at lumabas yung ating mga function. Tanungin ko kayo mga kapatid, may function ba kayo sa mga local churches ninyo? Mga young people, meron ba? Amen. Yung iba dito, hindi maka-amen. Kasi, yung iba, pag love feast, nandun sila. Pag wala ng love feast, parang nawawala. Hindi tayo Katoliko na paramihan. Right? Katoliko sa amin, lalo na pag mga Christmas, ang mga nagsisimba hanggang doon na sa kalsada. Pag mahal na araw, may mga nagpapasan pa ng pako, ng krus sa amin. Napaka-panlabas is pious. But we are not after religion. Pero sila, heap of collapse. Tayo naman, ayaw din naman natin madami, pero hindi tayo builded. Nakabunton lang tayo. Pero pagdating mo sa loob, nag-away naman yata or hindi yata magkasundo. Parang kaskas, friction naman lagi. Hindi builded yan. Imagine the building of the temple during Solomon, sinabi, nung tinatayo yun, tahimik. Diba totoo yun? Kasi, yung mga batong malalaki na ginagawang temple, doon pa lang sa quarry, pinerfect na nila. Kaya pag pinapatong doon, walang sound. Kasi na-perfect na sila, doon pa lang sa ilog. Amen po ba? So, ang way para ma-build tayo, mga kapatid, is ma-perfect tayo. Matanggal yung mga flaws natin, mga opinion, yung mga sarili natin. Yung pagiging individualistic natin, yung pagiging mapag-isa. Matanggal yung pride, matanggal yung arrogance. Actually, pumunta kami dito, hindi para mag-message. Sinasabi ko sa mga kapatid, madami tayong dapat tutunan sa Mindanao. Kaya si Rosie nag-e-expect, makikinig. Pero what I'm sharing is not only for Mindanao, I'm sharing is for our brothers and sisters. The Lord brought us to the Lord's recovery to be perfected to do the work of the ministry. Ano ba yung work of the ministry? To build up the body of Christ. Ano ba ang ibig sabihin ng ma-build up? Pag bawat isa sa atin na puno ng Christ, nag-overflow ng Christ, tapos nag-function tayo. How do we function? Tatlo lang. Una, nag-prophesy ka. Wow! Walang ganyan sa Katoliko. Walang ganyan sa Protestantismo. Si Kiboloy lang. Eli Soriano sikat. Nung namatay na sila, tapos na. Tama ba? Tayo, perfecting of the saints. Nakapokus tayo sa mga banal. Hindi tayo nakapokus sa mga elder. Kasi pag nakapokus tayo sa elder o co-worker, degradation din yon. Kasi para nakatingin ka rin kay Padre Damaso. Ang focus ng pagbabawi, pasakdalin ang lahat ng mga banal. Kaya young people, meron tayong SSOT. Akala nyo, activity lang yon. Yun ay to carry out the burden of the apostle of this vision na itayo kayo sa building. And then one day, pag napunuan kayo ng Christ, you begin to prophesy. Yung sinasabing prophesy dito, yung talagang nagsasalita ng salita ng Diyos,
Hindi yung lang nagsasabing ang sarap ng lechon. Hindi prophesying yun. Ang prophesying ay yung salitang nagpuno sa'yo, nag-encourage sa'yo, yung in-enjoy mo araw-araw. Kaya masaya ako ngayon. Nakita ko yung mga kapatid na kasama ko, nag-i-enjoy pala sila. Ang dami nilang laman na nilalabas. No? And I hope all of us, every day, mga kapatid, galing kami sa Christianity, 5 years na sa Baptist ako, si Brother Riggs, nag-seminary pa siya sa Methodist, nagkukwentuhan kami lagi. Alam mo, sabi ni Riggs, ang tagal ko sa recovery, hindi nila alam yung alam natin. Yung building up, yung Christ and the Church. Wala silang alam. Sabi pa nga niya, hindi talaga nila, brother, alam ang Bible. Pero may Bible school sila. Imagine that. At kami, galing kami sa Baptist, ang number one naming sa Baptist, truth. Magagaling ang Baptist sa truth, aside sa baptism, ha? Pero nung nandun ako sa Baptist, wala din silang alam sa katotohanan. Kaya we are so blessed, mga kapatid, na itong truth na to, binigay sa kamay natin. Especially younger generation, huwag niyong sasayangin at ipagpapalit ang mga yamang ito sa Mobile Legend. Tatawa kayo pero this is hurting sa mga wifey na tinesera namin. Wait, madali lang nilang ipagpalit ang MR sa Mobile Legends, sa Counter-Strike, o sa kano-anong mga barilan. Alam nyo yon, hindi ko na pa sabihin. Napakayaman natin. Huwag nating itatapon ito. Amen po ba? Amen! Lagay natin lahat dito. Hanggang isang araw, mag-uumapaw yan. At hindi lang aapaw, yun ang magiging service natin sa mga eklesiya natin. Ano ba yung unique service natin? It is just to minister Christ in the church. Kahit saan tayo pupunta, yun lang ang trabaho natin Children's meeting, minister Christ. Tama ba? SSOT, young people, minister Christ. Gospel is to minister Christ to the unbeliever. Home meeting, minister Christ to the new one. Small group is to perfect our growing ones. So, isa lang, magministeryo ng Kristo. Kaya tama yung sabi ni Brother Riggs, anong kailangan gawin? Reconstitution, mga kapatid. Magbago ng diet. Sabi ni Brother Rick, dapat our only diet is manna. Pero parang hindi yata tama yung nangyayari. Bago mag-MR, mag-Facebook muna. Tingin muna. 20 minutes, tapos MR, no? Minsan mas matagal ang Facebook o sa YouTube kaysa sa MR or sa... Actually, ang MR, sasabihin ko, para sa mga tamad lang yun. Kasi gawa na yan Ang tunay na pag-enjoy, Bible reading, plus life study, plus ministry books, aside pa sa mga aitero-pitero. Tapos nagpe-pray pa tayo 30 to 1 hour a day. Laboring talaga. Amen po ba? Siguro para maging ganito tayo, mag-constitute tayo, it requires that we will reach 60 to 80 years old bago tayo ma-reconstitute. Imagine, 60 years old, at dapat nag-pursue ka nun, starting na 15 or 20 years old ka. So 40 years na dire-diretso bago tayo magamit ng Panginoon. Amen po ba? Mahirap ba yung sinasabi ko? So anyway, we're so grateful mga kapatid na kaya ko hindi na ako umalis sa awa ng Diyos. Kasi sabi ko, parang sinabi ko yung sinabi ni Peter kay Lord. Sabi ni Lord, Peter, disciple, kayo ba aalis pa ba kayo? Sa John 6, di ba? John 6:66. Sabi ni Peter, where will we go? You have the words of the eternal life. Nalaman ni Peter, saan pa kami pupunta, Lord?
nasa sa iyo ang salita ng buhay. Kaya mga kapatid, tayo sa pagbabawi, nandito ang salita ng buhay. Anong gagawin natin? Kailangan magutom, maghanap, magbayad ng halaga. Imagine kasi ito, nag-usap kami, pupunta kami Malaysia uli. Sabihan ko kayo, minsan, ang topic doon, na-aral na namin ng mga elder yan. Pumunta ako ng Thailand, ilang beses ko nang nabasa yung libro, nung nagpunta ako doon, yun ang topic. Pero pagdating mo doon, ang feeling mo, bata ka uli. Para hindi tayo magsawa. Amen po ba? So sana mga kapatid, mga taga-Oroquieta, inspired kami sa inyo. Nasabi ko sa mga kapatid na to have this many fruits, just show one thing. Amen. Sabi ni Ramil sa amin, yung mga nauna sa inyo, nagpagal sila. Amen. Nahirapan sila. Noon, mahirap pa ang buhay, alam namin sa Mindanao. Kaya kayo ngayon, kayo ang nag-i-enjoy ng blessing ng magagandang meeting hall, malamig na meeting hall, abundant food, sagana lahat. Pero hindi nyo alam yung mga nauna sa inyo, nagdusa sila. Marami silang death situation na dinaanan. Kaya nga, sabi ng kanta, without life, no death, no life. Kaya na-inspire kami. Ito yung mga kapatid sa Tarlac ang dapat nating matutunan. Ano yon? Magdusa. Magpagal, magsakripisyo, mag-alaga pa ng mga banal. Amen po ba? Amen. Hindi man lang natin matutumbasan yung hirap nila noon. Kasi kayo 30 plus na, 34 na kayo. Kami magpo-4 district pa lang kami. Amen, Lord Jesus. That's yung meeting hall namin, 1/10 lang yata dito. Amen. Pero your inspiration, your blessing is also a blessing to the body of Christ.